narinig ko ulit ang Psalms 23 nung binasa ko, talagang laging may mensahe. At kung titignan ko nga to, nung binitignan ko, pwede magkaroon ng 3-part series, pero iba yung revelation sa akin ng Lord. Dahil ang daming inire-reveal ng Lord. But this time, ano ba talaga yung mensahe ng Psalms 23? Bago dyan, ano ba yung Psalms 23? Okay, so this is a Psalm of David. Alam natin na si Haring David ang sumulat nito bilang isang dating pastol. Amen? It's a famous passage. Halos lahat yata ng tao alam yang the Lord is my shepherd, o di ba? So kahit hindi yata ganun ka-familiar sa Biblia, after John 3:16, Psalms 23 na yung alam na nila. At ito madalas tong banggitin sa mga yung iba sa birthday, sa pag may sakit, di ba? Madalas okay, may namamatay. So this is one of the most famous passage in the Bible. At meron tong tatlong parte, kung hindi ninyo napapansin, meron tong field, valley, at table. Dito nga sa field, sa valley, sa table, pwede natin yung isa-isang mensahe. But today, iba yung i-reveal sa atin ng ating Panginoon. And I know, pwedeng i-memory verse yan eh. Sino gusto mag-memory verse dyan? Bibigyan ng malaking premyo. Nung kami doon nasa Dubai kami, talagang pina-isa-isa. Pero pati matatanda kasama kasi 6 verses yan. So, kung sino gusto, praise the Lord. You're very much welcome. Amen? Okay, so Psalms 23, isa-isayin natin. Psalms 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol. So dyan pa lang, pag sinabi mong pastol mo si Yahweh, si David ang nagsulat nito na isang pastol. Tandaan, ang pastol ibinibigay lagi sa mga bunso. Si David, bunso, di ba? So, pero siya, hinalintulad na ang Diyos, ang isang pastol, yung nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Ano agad yung makikita mo dyan? It's a relationship na kailangan bilang tupa at pastol, may relasyon siya. Sabi nga nung isang talata, I know my sheep and they know me. So, ibig sabihin, kung pastol si Lord, dapat kilala natin. At higit sa lahat, kilala niya tayo. So, it signifies relationship. Kung di ako nagkakamali, na ginamit dyan, ginosko. Ibig sabihin, hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala. Hindi lang sa pangalan na Wendell, kilala niya ako, paano ako sa bahay, matulog, ano yung kailangan ko. So, yun yung sinasabi ni Haring David dito, bilang siya na pastol, hinahintulad niya yung Diyos na isang pastol. Amen? Kasi alam niya yung pagiging pastol dahil si David ay isang pastol. Amen? At dito sa atin ngayon, pwede nating sabihin that since we are in relationship with Jesus, sabi nga ni Jesus, ako ang mabuting pastol. So siya mismo, sinabi yan sa Old Testament. No? Tignan natin. Ito yung unang sinabi yan sa Old Testament. As far as Genesis 49:24, sinabi ni Jacob, sabi niya, ang Diyos ni Jacob ang pastol ng Israel. Bakit? Tandaan natin, ang Israel ay sinasabing a land flowing with milk and honey. Ang geografiya ng Israel, nahati sa dalawang parte, parang north and south or east and west, parang ganon. Yung isang parte, mga farm town and then malapit sa dagat. Yung isa naman, valley. Doon sa farm, syempre pag farm, ang pwede mong gawin? Pwede kang tanim. So, it's flowing with honey. So, doon daw yung honey part. Yung kabila naman, mabulubundukin o ma-valley. So basically, doon nagpapastol. Siyempre, pag pastol, ano makukuha mo sa tupa? Gatas. So, land flowing with milk and honey. Kaya siguro, ito si Jacob, ano siya? Pastol din. Nagpastol din siya, kaya alam niya na ang Diyos ang kanilang pastol o yung nag-aalaga sa kanila. Biro mo, nagulat nga ako nung pinag-aaralan ko, meron na palang tinawag na pala nilang pastol si Lord. At kung sa English nito, meron doon parang He is the rock. Parang dito pa lang, pinapakita na yung typology na si Jesus yan. Amen? Okay, so si Jesus, sabi ko nga kanina, siya rin sinabi niya ako ang mabuting pastol. So kung sinabi sa Old Testament, nakikita sa New Testament. Remember, Old Testament is a foreshadow of the revelation in the New Testament. Tama? So kung titignan mo pala, nandun na pala si Jesus. Amen? So doon, napakaganda, no? Amen. Psalms 23 verse 1. So unang-una, doon pa lang sa first part, sinasabi, may relasyon ako sa pastol. Amen? At pag may relasyon ka sa pastol, hindi ka nawala. Hindi siya nagwala. Okay. Ito na, nagwala na siya. Okay, so dito tayo. Sorry, nawala eh. Anong meron dyan?
Excuse lang muna, excuse. Technical problem. Lumipat dyan. Okay, tuloy tayo. Nagkaroon lang ng glitch. Okay, pag si Lord ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Nakakita ka na ba ng ganito? Nito na ba? Ayan. Okay, so ang sinisignify niyan ay provision. So pag si God ang pastol mo, hindi ka magkukulang. At tandaan, sinabi rin sa New Testament, no? I will provide all your needs. So makikita mo, no, yung nasa old, nasa new rin. Amen? It's the shepherd's obligation to supply. Tandaan pag si God ang pastol o tayo ay tupa. Ayan, tingnan mo yung katabi mo kung mukhang tupa yan. Hindi ako nagmumura ha. Amen? Okay, so pag si Jesus ang pastol mo o si God ang pastol mo o tayo ay tupa, sila ang pastol ang may obligasyon sa ating mga pangailangan. Ulitin ko, pag may pastol ka, si God ang bahala sa mga tupa, tama? Remember, ang sheep, hindi yan parang ibang klaseng hayop. Domesticated animal daw yan. Ano ibig sabihin ng domesticated animal? Yung hindi mabubuhay nang walang nag-aalaga. Ang pusa, iwanan mo yan, mabubuhay yan. Ang aso, mabubuhay. Pero ang sheep, hindi mabubuhay nang walang nag-aalaga. Kaya kailangan talaga ng pastol. Okay, sabi dito, sa Greek, nung hindi ako magkukulang want, chaser, I will not lack, or I will not fail. So kung titignan mo pala ng malaliman, yung ibig sabihin ng I will not want o hindi ako magkukulang, hindi ka sasablay, hindi ka magkukulang, hindi ka mangangailangan. Amen? Pag si God ang iyong pastol. So ang usapan natin dito si God ang iyong pastol. Tignan mo yung katabi mo kung si God ang pastol niyan. Amen? Pag si God ang kanyang pastol o pag si God ang ating pastol. Okay, tingin dito. Nakakita na ba kayo ng ganito? Nakakita ka na ba ng tupang nagtatrabaho? Nakita ka na ba ng ng tupa na nagko-computer? Kasi 8 to 5 may kailangan siyang gawin, may deadline. Nakita na ba kayo ng ganyan? Sigurado hindi. Pag nakakita ka niya, picturean nyo. Big. Matindi yan. Pero ano ibig sabihin dito? Hindi ka talaga makakita ng tupa na nagtatrabaho kasi nga, hindi nila kayang magtrabaho. I'm not saying huwag tayo magtrabaho. Pero, ibig sabihin yan, obligasyon na pastol magpakain. Yun lang ang trabaho ng tupa. Pag ganun ba yun? Kambig yata tayo. Diba? Ginaalalayan lang ng pastol yan O punta tayo rito. Ganun lang sila. Amen? Kaya, pag ikaw pala may pastol, o tayo, sinasabi natin, we are Christians, hindi daw tayo dapat nag-worry sa mga pangailangan ng mundo. Kasi God will provide. Ang usapan mo na rito, establish mo na may relasyon ka. Kasi kung wala kang relasyon, kakabaka-baka. Tandaan, kahit anong mangyari sa mundo, ang sinabi ng Diyos mangyayari. Amen? Kaya pag sinabi niya na siya yung pastol at ikaw yung tupa, kahit anong mangyari sa mundo, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga ni David, di ba, tumanda na ako, wala akong nakita na malimos ng tinapay. Amen? Ano sabi sa Matthew 6:26? Sabi dito, masdan ninyong mga ibon, hindi sila nagtatanim. O nakakita ka ba na magtanim ay di biro? Biro mo, tarat no? Yung uwak, gumagano. Nakakita na ba tayo ng ganon? Ni umani man, o kayo nagtitipon sa kamalig, daladalang kamalig dito. Ano kailangan mo dyan? Kailangan ko, pagkain ko to. Wala tayong nakikita ng ganon. Sabi dito, ngunit pinapakain sila ng yung ama na nasa langit. Kasi siya yung pastol, siya yung nag-aalaga maging sa mga ibon. Ito maganda. Hindi ba't higit kayong mahalaga? Amen. We are made in the image and likeness of our Lord. Tapos pababayaan lang niya tayo? I don't think so. But provided that we have a relationship. Dapat meron tayong ugnayan. Dapat siya yung ating pastol. Yun yung keyword dun Again, may pinabayaan na ba rito ang Lord? Wala. Nakariban pa nga iba Amen? Kami yata ni Pastor Joby yan. Amen? Sabi na, pag may relasyon ka kay Jesus, hindi ka magkukulang. Si Lord ang bahala sa'yo.
Huwag kang kabahan anong mangyari sa mundo. Huwag kang kabahan anong nangyayari sa paligid mo. Huwag kang kabahan kung ang nangyayari sa gobyerno, nagnanakaw sila, kung ano man yung ginagawa nila. Huwag kang kabahan, ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen. Ulitin ko, si Jesus ang pastol mo muna ha. Kasi ang mga pwede lang, tawag doon, ang mga pwede lang umasa sa kanya, yung may relasyon. Ngayon, pag may relasyon, pag wala kang relasyon, bahala ka. Usapan dito, may relasyon muna. Pastor, bakit yan? Ang yaman-yaman, ang laki ng bahay. Oh. Di naman sila nagkukulang din. Akala mo lang. Wala, dami utang nun. Di mo alam kung anong sitwasyon ng buhay nila. Amen? Sabi sa Psalms, na tayo sa 23 to. So, unang-una, may relasyon sa ating pastol. Pag may relasyon ka, hindi ka magkukulang. Verse 2, pinahihimlay. Ibig sabihin, siya mismo, matulog ka na dyan. Hindi ikaw yung, parang ano yun parang si Pastora, nung bata pa siya, anak, tulog na, oras na. Kasi, bilang magulang, siya matulog ka na ha, matulog ka na. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. So, ibig sabihin, ano ba, pag sinabi mo luntian, ito ba, tahimik na batisan. Kasi doon sila natutulog yung may gushing water. Hindi rushing yung parang falls. Yung parang ano lang, kalmadong tubig. Kasi tandaan natin, ang mga tupa, maarte. Pangit pakinggan lang, ano? So, una, binibigyan tayo ng rest in peace. Hindi rest in peace, ha? Kapayapaan at, ano ba yung rest? Ano sa Tagalog ng rest? Kapahingahan. So, binibigyan daw, pag si God ang ating pastol, o si Jesus ang ating pastol, binibigyan niya tayo ng rest at saka ng peace. Okay, parang ganyan lang, kasi may mga tubig dyan. Wala akong picture kasi nung talagang So, nakikita natin na talagang matulog ka na, alas 6 na. Okay, pero maarte ang mga tupa, ha? Sabi dito, sheep also won't lie down if they're hungry. Parang ako lang, pag ako nagugutom, bukas ako ng bukas ng rep. Ano ba meron dito, makain nga. Pagising niya ko ng bukas, ano naman ito kinain mo? Kasi, di ka pa katulog pag masakit ang tiyan mo, ganun din sila. At nauuhaw, stress or afraid. Maarte ito pa. Kaya hindi sila pwedeng mabuhay ng sila lang. So, tandaan na, hindi sila natutulog pag sila gutom, nauuhaw, nai-stress ang mga tupa pag nakakarinig sila ng lagaslas ng tubig na talagang malakas, maingay ang paligid, hindi sila makakatulog niyan. Okay, so, sabi sa Matthew 11:28, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, lahat kayo nahihirapan, lumang nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahingahan. So, parallel na naman, yung sinasabi ni Jesus, at tawag dito, characteristics ng isang pastol. Rest, tignan natin yung iba ha, ano yun? Food, thirsty, hungry, stress, and afraid. Tignan natin, isa-isahin natin. Ayan yung apat, hungry, thirsty, stress, and afraid. Tignan mo yung katapid mo, kung gutom na yan, di pa nag-breakfast yan. Amen, siguro naman nag-breakfast yan. Amen, isa-isahin natin. Hungry. Ano kailangan ng hungry? Pagkain. Ano sa English ng pagkain? Jollibee. Okay. Food. Ito maganda. Sabi ni Jesus, I am the bread of... yun, nakita niyo yung parallelism. Ang galing, no? Okay, pag thirsty, ano kailangan? Kala ko, Coke. Tubig. Si Jesus ang living water. Nakikita nyo na yung pastol, si Jesus. Yung binibigay niya, si Jesus. O pag stress, ano kailangan? Ano susunod sa stress? Spore. Hindi. Okay, stress. Kailangan yan, rest. Tama? Si Jesus ang ating rest. Di ba sabi nga niya kanina, lumapit kayo na napapagod at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi lang kapahingahan, He will be our rest. He will be a rest of refuge. Pag afraid, peace. Sabi ni Jesus, I will give you peace. So yung apat na kailangan ng pastol para lang matulog, kayang ibigay ni Jesus. And basically, this 4 is what we need also in life. Hungry. Meron na ba rito na gutom? Wala siguro. Thirsty. May nauhaw na ba rito? Wala siguro. Stress, maring na-stress tayo. But if Jesus is our shepherd, dapat hindi.
Kasi sabi niya, ako bahala sa iyo. Kung natatakot ka, siya yung ating kapayapaan. Nakakatakot ang mundo. Hindi mo na alam ang nangyayari. Sabi nga kanina, no, nung devotion, hindi natin alam ang nangyayari sa paligid natin. Maaring nakakatakot, maraming problema. Pero kung si Jesus, ang ating pastol, meron tayong kapayapaan. Amen? Okay, so tignan natin. Ito na siya ngayon. Ipinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Andun yung pastol. Binabantayan niya yung kanyang mga tupa. At kung tayo ay tupa ng Diyos, umasa tayo na binabantayan tayo ni Kristo. Amen? Payapa ang tupa pagkasama ang pastol. And in essence, in parallelism, sabi dito, payapa ang tupa pag si Jesus ang kasama. Again, kailangan may relasyon. Kailangan may relasyon tayo kay Kristo. Kasi kung wala tayong relasyon kay Kristo, asahan mo yan, natatakot ka. Asahan mo yan, kinakabahan ka. Ngayon kung kinakabahan ka, Lord, bakit kinakabahan ako? Pray. May relasyon ka. Amen? Kung tutuusin, ang mga mensahe sa Biblia, kahit malalim, kahit mababaw, iisa lang yan eh. Ugnayan kay Jesus. Amen? Nagiging iba-iba lang yung kulay o hugis kasi binabasa natin yung story sa Biblia, pero it's a relationship with Christ. Naalala ko nung bago pa kami noon, lagi sinasabi sa amin ni Pastor Francis, kada magbabasa kayo ng Bible, hanapin nyo si Jesus. Amen? At nung isang araw nga, nasa klase kami. Sabi, yung bang rainbow, nandun ba si Jesus? Kayo, sagutin nyo. Nandun ba si Jesus? Anong parallelism ng rainbow sa buhay ng Kristiyano? Amen? So, mahabang diskusyon. Amen? So, ganun. Pag dapat nandiyan si Jesus. Tapos, nung nag-aral naman ako sa Emmy, sabi naman ni Bishop Emmy, hanapin niyo yung biyaya. Sino ba ang biyaya? Si Jesus. Ayan na naman, namatay na naman. Ang galing na naglolo ko siya. Okay, tuloy. Buti na lang meron akong Pag bumalik, run mo na lang. Anong nangyari dyan? Dali lang mga kapatid. Okay, so verse 2 na tayo. Payapa ang mga tupa pagkasama ang si Jesus. Psalms 23 verse 3 na tayo. Pinanunumbalik ang aking kalakasan. Pag pinanunumbalik, anong English nun? Restores. Okay, yung restore pala sa Hebrew, shub. Shub lang, shub. Shub, ang ibig sabihin, reverse or retrieve something lost. Yung palang ibig sabihin ng restore. Yung ibabalik yung lakas mo, ibabalik yung nawala sa'yo, hindi lang yon, bibigyan ka pa ng wala ka. Yung pala yun, yung restore na sinasabi sa Psalms 23. So, ibig sabihin, pag ikaw may relasyon kay Kristo, ibabalik niya yung nawala sa'yo. Ang ganda, no? Ako naalala ko alam niyo naman, bukas na aklat naman yung kwento ko, parang pang MMK. Di ako nakatapos. At saka yung pangalawa, may gap kami ng tatay ko. Pero alam niyo, nung naging Kristiyano ako, nung naging si Jesus ang pastol ng buhay ko, nakatapos ako. Pangalawa, naging maayos ang relasyon namin ng ama ko. Na hindi ko naman, kung totoo, parang hindi ko na pinagpe-pray yun eh. Pero alam niyo, sa Panginoon, alam niya kailangan mo. Amen? Paki-escape lang, tapos paki-maximize ulit. F4 yata yun. Escape tapos enter? Escape tapos F4, A5. F4? F5. Wala pa din. Kita, magaling Okay. Galing ni Pastora. Magdunong na, pwede ng support. Okay, so ayan, restores. Hebrew shub, reverse or retrieve something lost. Yun yung sinasabi. Yun hindi lang pala yung restore na ibabalik. May ibig sabihin pala yun, malalim pala ibig sabihin niya. Kaya nga sabi ko nung nag-aaral ko, grabe, lalim pala nito. Amen? But today, pinapababa lang ng Lord. Jesus is in the ministry of restoration. Amen? Tignan natin. Ayaw niya nang may mga naliligaw. Tama? Kasi sabi niya, He seek and save the lost. Ano pa? Sabi dito, ayaw niya na may nawawala. Di ba? Yun nga rin, He seek and save the lost. And then, ayaw niya na may napapahamak. Di ba? Kaya nga hindi pa siya bumabalik ngayon kasi gusto niya lahat maligtas. Yun ang gusto ng Lord, maraming maligtas, maraming makarating ng langit. Kasi
Tandaan, ang pupunta ng impyerno, pag hindi nakakilala kay Kristo, image din ni Lord eh. Tao din yan, na hindi nga lang tumanggap kay Kristo. Kaya kung ikaw yung tatay, ikaw yung lumikha dyan, ayaw mo talaga. Kaya lang minsan may tao, matigas talaga ang ulo. Tumatanggi. Amen? Kaya rito, ito, si David, si Peter, at si Paul, they are example of Bible characters na nirestore ni Lord. Si David, nagkasala? Kasala. Kasi tingin sa mga naliligo. Ayun, nakita si Bathsheba. Amen? Si Peter, ilang beses siya pinagkanulo? 3. Kaya nung nagkita sila, do you love me? Do you love me? Do you love me? Ni-restore siya. Siguro ko si ewan ko lang, lang to, ano bang tawag doon? Basta yun. Si Judas, kaya kung hindi nagbigti, marerestore. Ay, hindi ko alam. Hypothetical question. Wow, ang galing. Spell. Hindi ko alam. Okay. Paul. Si Paul hindi ba mamamatay Kristiyano yan? Pero ni-restore. Amen. Alam niyo pa yung mga ni-restore? Ayan, they were all restored. Lahat yan, di nyo lang makita, ni-restore. Picture natin yan. Sino rito hindi ni-restore ni Lord? Lahat tayo makasalanan. Tignan nyo na lang dun. Hindi nga rin makita yung tsura ko dyan eh. Amen. Basta tayo yan. Tignan mo yung katabi mo, ni-restore lang ni Lord dyan, kaya nandito yan. Amen, di ba? Once upon a time, tayo rin gumagawa ng hindi magaganda. Once upon a time, tayo rin may kasalanan tayo, pero nilinis ng Diyos. Ako, hindi ako karapat-dapat dito. Amen. Mabuti lang ang Diyos. And Jesus is in the ministry of restoration. Amen, kaya wala na. The new has come, the old has gone. Kaya kung titignan mo yung Psalms 23, si Jesus yan eh. Amen? Kasi ito pa, tuloy natin. Ni-restore na, nando na, okay na. Pinapatnubayan niya sa tamang daan. Daan. Pagdaan, ano sa English ng daan? Way. Sabi dito, sa Greek hodos, Greek to, ang ibig sabihin, a road or a journey, binabalikan niya sa tamang daan. At sino yung way? Jesus na naman. Di ba? Hindi na natin kailangan tanungin, no? Kahit yung mga bata, alam, sino si Jesus? Siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. So kung iisa-isahin mo yung Psalms 23, you would see Jesus there. After salvation, Jesus will journey with us in the ministry. Kaya ka nakakapagsalita, kaya ako nakakapagsalita, kaya nakakanta, nakakapag-drum, nakakapag-gitara, nakakapag-pray. Sinasamahan tayo ni Jesus. At hindi lang tayo sinasamahan sa ministry, sinasamahan niya tayo sa ating daanin sa buhay na ito. Pag nagtatrabaho ko, pag nasa palengke yung mga namamalengke, pag nasa jeep, pag naglalaba, nagluluto, kahit sa pagtulog, kasama natin si Jesus. Bakit? Siya yung pastol eh. May nakita ka ba na pastol na, dyan muna kayo, tutulog muna ako, doon ako sa bahay ko. Hindi, nandun din yung mga pastol sa tabi-tabi. Nakikinig, baka may dumarating na mga atake ng tapos ng mga bear, ng mga lobo. 'Di ba? Sabi nga ni David, nung tinanong siya ni Haring Saul, anong characteristics mo? Pumatay na ho ako ng leon tsaka ng bear ba tawag doon, ng bear? Amen. So ganun katindi ang isang pastol, binabantayan ang tupa niya. At kung tayo ay mga tupa at ang pastol natin ay ating Panginoon, sigurado ko binabantayan niya tayo. Amen? Sabi dito, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So yung nirestore ka ni Lord, sinasamahan ka ng Lord, ang ibig sabihin lang pala nun, magpagamit ka kay Lord. Hindi kung ano-ano. Ay, Christian na ako, saka na ako magcha-church uli pag may giving na. Pag meron nang ibibigay yung church. Diba? Sayang naman yung offering ko. Wala akong makukuha. Amen. No, you were in the church to be a channel of blessing. Ganun lang naman yun eh. Amen. Tandaan, gagamitin ka ni... Tignan mo yung katabi mo kung nagamit nga ni Lord yan. Amen. Yung mga nagme-memory verse dito, gagamitin ng Lord. At sinabi yan sa Ephesians 2:10, we are God's masterpiece, created in Jesus to do good works.
Hindi ka nag-good works. Ito, paulit-ulit na lang tayo para maligtas. Ligtas ka, kaya ka nag-good works. Amen? Pangapat, mabilisan lang tayo. Valley. Ang valley, ito yung mga nasa pagitna ng mga bundok, tama? Ito yung mga pasilyo doon. Kung napanood nyo yung Indiana Jones 4 yata yun, dumaan sila doon sa parang 2 bundok, tapos nakapunta sila doon sa Petra. Amen? Dumadaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, even though I walk to the valley in the shadow of death. Hindi sinabing if, even though. So, ibig sabihin, darating talaga yung time na dadaan tayo sa madilim na parte ng buhay natin. Amen? Sino rito wala pang naging problemang malaki? Wala siguro at wala talaga sigurong ganon. Kasi alam ng pastol, dadaan at dadaan sila sa mga valley na nakakatakot. Bakit? Pwede silang malaglagan ng bato, pwedeng bigla silang atakihin ng mga lobo, ng mga kung ano-ano, at trap sila ron. Ang daan lang, dito lang, harap lang. Paano kung nando sa harap, nando sa likod? Wala na. Kaya delikado yung valley. Amen? Kaya sabi niya, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Yung libis ng kamatayan nga rito talagang shadow of death. Hindi pa yan death, shadow lang. Pero malapit-lapit na yan sa kamatayan. So ibig sabihin, ano ibig sabihin sa atin nun? May mga valley low moments ng buhay natin. Kaya kanina nung nag-devotion si Pastor Joby, ay sabi ko ito na yung connection. Kasi sabi niya, mabibigat na problema. And those are valley moments. Pag nasa valley low moments ka, ito yung mga time na down ka. Ito yung mga time na may problema ka. Kahit anong problema yan, wala kang pera, natanggalan ka sa trabaho, nalugi negosyo mo, nag-away kayo ng asawa mo, yung asawa mo sumakabilang bahay, yung anak mo may malubhang sakit, may namatay, may gera, pandemic, mga natural calamities, di ba yung nangyari? Ngayon, meron na namang bagyo sa Visayas. Those are valley moments because they don't know what will happen to them. Di ba yung mga kotse na kagaganda, naging parang bangkang papel? Yung mga bahay na kagaganda, pagpasok nila, puro dumi. Those are valley moments kasi sira lahat ng kasangkapan mo. Kung may pera ka doon, sira. Yung isang kasamahan namin, nung isang malakas na bagyo, I think 2 years ago, binaharo yung bahay nila hanggang first floor dito sa may Kaibiga, sa may Caloocan. Those are valley moments. Valley low moments. Kasi hindi mo alam. Darating ka, puro baha yung bahay mo. Yung mga, sabi nga niya, biliro sila uli lahat ng gamit kasi puro sira o kaya puro paggawa. So, those are valley low moments. And we as Christians, especially Christians, will go to valley low moments. Amen? Ulitin ko dadaan at dadaan tayo dyan. Walang escape dyan. Pero ito maganda. Sabi dito, wala akong katatakutan. Kahit may problema ka, meron kang dinadaan ng hindi maganda, merong may sakit, merong malaking pangailangan, merong hindi mo maintindihan ng mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo alam bakit. Hindi ka matatakot pagkat ikay aking kaagapay. Parang nung bata ako, pag sumama lolo ko sa school, matapang ako. Di ba? Kahit nandun yung galak mo, nandun yung saya mo, pag alam mo kasama mo yung magulang mo, bilang mga bata. Di ba? Mga bata nga, proud pa nga yan pagkasama mga nanay nila. Mami ko, daddy ko, di ba? Okay, sabi dito, kasama natin ng Diyos pag nasa valley low moments of our lives. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. At kahit kailan hindi tayo iwanan ng Diyos. Kasama natin sa Lord kahit may pagsubok. Kaya ng tanong, kasama lang ba natin si Lord pag may pagsubok? Kalabit mo yung katabi mo, kasama lang ba natin si Lord pag may pagsubok? Tingin nyo, pag may pagsubok lang ba? Kasi kasama kita pag valley low moments Alam nyo, hindi. Ito, konektado sa Pasko. Sabi dito, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him. Tawagin ka rin, Brad. Ano ibig sabihin? Kasama natin ng Diyos. So, nung pinanganak si Kristo, hindi na niya tayo iniwan. Amen? Binigyan niya tayo ng banal na Espiritu. Remember, God is always with us. Sabi nga kanta, God is always with us, always fighting for us. Diba? Maganda yung kantang yun Amen? So, God is always with us. God is always beside us. Ang problema lang, minsan tayo lumalayo sa Diyos para tayong prodigal son.
Tignan mo yung katabi mo kung naging prodigal son na yan o prodigal daughter. Na nasa Panginoon na, umaalis pa. Amen? Kaya sabi dito, ayan, okay, tuloy. So, nasa problema, kasama ang Diyos. Anong ginagamit ng Diyos para mapagtagumpayan? Tungkod at pamalo. Ano yan? The rod and the staff aren't just shepherd's tool. They are weapons and guiding systems. Yung pamalo, ito alam na naman natin to. Yung pamalo, ito yung pamalo dun sa mga lobo. Amen? Yung mga kung ano man yung nandiyan sa harapan. Ito naman, pangkawit. Kasi matitigas ang ulo ng mga tupa eh. Tingnan mo yung katabi mo kung matigas ang ulo niya. Layo ng layo. Amen? Sa buhay, minsan si Lord ang sumasaway sa problema. Tama? Si Lord din. Magugulat ka na ng kagabi, kahapon nung nasa BS kami, sabi nung isang kapatid, sabi niya, alam mo, meron kami 2 kliyente, nag-aaway. Nag-pray ako kasi hindi ko na alam ang sasabihin ko eh. Sabi niya, alam niyo, sabi nga sa amin, after mga ilang minuto, tumawag sila, ayos na. Kasi minsan si Lord ang gagawa ng paraan eh. Pag hindi mo na alam yung gagawin mo, mag-pray ka. Yun, no? Minsan ito mahirap. Minsan tayo sinasaway ng Lord. Hoy, hindi, yan yung ginagawa mo. Pag may nagawa ka, may nasabi ka, talagang makakaramdam ka ng palo o kaya para kang binusan ng tubig. Amen? Kasi ayaw din ng Lord eh. Kaya nga yung pangkawit na may ganon, hatakin pabalik. Kasi yung mga tupa, makulit yan. Minsan diretso kakanan yan, kakaliwa. Kaya nga doon nga tayo hinalintulad sa tupa. Amen? From shepherd to a warrior. Pag may mga kalaban na mga lobo, mga leon, yung shepherd, nagiging warrior. Tama? Di ba nga si David? Nilabalabanan niya. Ito nga si Jesus, nagiging warrior yan para sa atin eh. Si David, isang magaling na pastol, pero sa kanya, ang pinagamagaling na pastol si Lord. Amen? At sabi dito, nagiging warrior si Lord para ipagtanggol tayo. Hindi because we don't know what's happening in the spiritual realm. Hindi pa nga natin napag-aaralan yan. Na may mga kalaban na paikot-ikot, oy, matulog ka na. Hindi naman pogi ang nasa harapan. O, huwag mo nang isipin yan, pumunta ka na sa isipin mo mamaya, may date kayo ng misis mo, ng pamilya mo. Minsan ganun ang kalaban. Amen? Mahirap nga, patay ko yung kalaban nila. Sinisira no? Pero hindi magtatagumpayan. Amen? Alam mo, ito, para ipagtanggol tayo, alam mo kung kailan yung talagang pinagtanggol tayo ng Lord? Alam niyo yung pinakamatinding battle ni Jesus? Sa krus. Nung siya'y dinuraan, nung siya'y inapakan, nung siya'y inalipusta, sinaktan, tinadyakan, tinusok, pinako sa krus. Bakit? Para ipaglaban yung kaligtasan natin. He is the good shepherd. A shepherd that dies for his flock. Kaya yung pastol na kay bait-bait, nagiging warrior yan kung kinakailangan niya. Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, pinaglaban ka ni Lord. Kasi ayaw ni Lord na mapahamak tayo. Amen? Sabi sa Psalms 20, ito, malapit na pala tayo. Malapit na. Psalms 23 verse 5. Ito na. So nandun kanina sa field, di ba? Nasa sila eh. Pinatutulog, nag-valley, nagka-problema. Kasi ang buhay nagkaka-problema. Ito maganda. Nasa table. Sabi dito, pinaghahanda mo ako ng salo-salo. O saan pa pinaghahanda yung salo-salo? Sa table. Di ba? At nakikita pa ito ng kalabang ko. Yun ang matindi. Pero ito yung iniisip ko eh. Yung tupa kumakain sa mesa. Hindi ko. Siguro, inano ni David, ako talaga yung tupa. Tayo yung tupa, Amen? After pagsubok, may celebration, tama? Kaya kung meron ka problema ngayon, umasa ka, may celebration na kasunod. Amen? Kung nagkukulang ka ngayon, merong celebration na kasunod. Kung meron ka pinagdadaanan ngayon, may celebration na kasunod. Parang nung na-opera ako, takot ako, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako eh. Ang pinakamalungkot yun, hindi ko na kayo makikita eh. Makikita ko na si Lord. Nakasurvive ako. Magkano lang binayaran ko? 5,000. Saan nakakita nun? Laparoscopy. Bakit? God is battling for us. Celebration talaga. Amen? Ito yung rito eh. Nakikita pa ng kalaban. Ano ibig sabihin yan? Amen? Sabi sa Corinthians, ito lagi ito naririnig kay Pastor Joby. Ngunit salamat sa Diyos sa lagi niya tayong sinasama sa parada ng tagumpay. Pero sino yung nakipaglaban?
Jesus, hindi na naman tayo. Alam niyo, pinakamagandang example niyan, yung ikaw ang nagtrabaho sa sahod mo, binigay mo sa misis mo. Amen? Ikaw yung hirap na hirap, pero yung ATM mo nasa misis mo. Joke lang ha. Amen. Yun yung nakipaglaban. Yun yung grace. Amen. Amen. Tagumpay nino si Jesus. At ito mabangong halimuyak sa pagkakilala sa Kanya. So talagang pinaparada tayo ni Jesus. Di ko alam kung paano yan. Pero siguro, kasi parada yan ng mga tagumpay sa Rome eh. Yung mga na-conquer nila, pinaparada nila yan. Tayo, nandun tayo. Tayo yung para tayong trophy. Amen? May celebration moments ang mga tupa. Tayo yun. Pag dumanas tayo ng pagsubok, may celebration moments. Malay mo, ngayon na celebration moment mo. Malay natin yung 2026, kung talaga nahirapan tayo ng 2025, celebration year natin yan. Amen. Breakthrough ng mga breakthrough. Amen. We don't know. Laging merong miracle sa Lord. Laging walang imposible sa Lord. Nakala mo imposible, pagdating dito, hindi pala imposible. Tingnan natin. Yung mga problema, sakit, war, famine na yan, nandyan yan eh. Yun daw yung mga kalaban kasi nanggugulo talaga yan eh. Pero, kahit may pagsubok, pagtatagumpayan mo yan dahil kay Lord. Nandyan yan, di nawawala yan. Pinadadala ng kalaban yan. O minsan, bunga ng desisyon natin, bunga ng ginagawa natin. Pero, what I'm sure is, God is fighting for us. May celebration ang mga Kristiyano. Amen? Tignan mo yung kapatid mo kung nagse-celebrate yan. Amen. Kaya alam nyo, tandaan nyo, no? Kahit ano pinagdadaanan nyo itong December, whether it's maliit yung 13-month, walang 13-month, walang bonus, it's your choice to be happy. It's not about the money. It's knowing Jesus died for you and fighting for you. Amen. Yun yung totoong Pasko. Hindi yung may magandang damit, hindi yung may salo-salo kayo. Maganda naman yung 500, kasya naman na yun, di ba? Para sa apat, pag 8 kayo, di, 1,000. Sabi nila eh. Tapos yung yung sabi ng DTI, yung mga yung ibibigay na sa mga bata, ano ba tawag doon? Pamasko, 20-20 na lang daw. 20-20. Sabi ng DTI, as per DTI yun, di ba? So sumunod. Amen? So, hindi yun dun eh. Kahit maging 21 yung pamasko mo. Okay. Kahit maging 550 yung pambili mo ng Noche Buena, okay lang yun. It's your choice to be happy, to be joyful, because you know Jesus is with you. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, dapat may ngiti sa labi kahit ano pinagdadaanan. Oo, malulungkot ka. Para ka namang, ngiti mo, namatayan ako. Hindi naman ganun. Siyempre, malulungkot ka pa rin. Pero at the end of the day, you know that Jesus is fighting for you. Amen? Tagumpay ka pa rin. Amen? Sabi dito, sa aking ulo, langis ay binubuhos. Ano yan? Kasi yung mga shepherd, ay yung mga sheep, hindi niya kaya pagtanggol ang sarili niya. May mga langaw na pumapasok. Yan, minsan pumapasok sa tenga at saka sa ilong. Ngayon, ang ginagawa ng pastol, nilalagyan niya ng ng oil para hindi makapasok. Protection yan para sa mga langaw. Kasi pag hindi nalagyan yan, yung langaw papasok sa hanggang makapasok yan sa kaloob-looban. So, it's a protection. Pero kung titignan natin, alam mo yung oil, ano ba sinisignify ng oil? Holy Spirit. At sino mang ina-anoint? Literally natin, sino mga ina-anoint sa Bible? King, priest, at saka prophet. Kasi yun, they are separated for Christ. And Christians are separated for Christ, di ba? We are called holy. We are separated for Christ. We are anointed. We are sealed and empowered by the Holy Spirit. So, hindi lang just yung mga tupa, talagang pinapalakas, pinoprotektahan ng ating Panginoon. Ulitin ko, pero dapat siya ang pastol mo. Amen? Kaya sabi dito, ang aking saray pagpapalay, lubos. Sa English nga niya, kung di ako nagkakamali. Diyan na ba yun? O dito sa, Diba, may isang verse pa, goodness, sa verse 6 yata yun. Okay, so tuloy na tayo. Binubusan niya ng as protection. Ito na, ang aking saray pagpapalay, lubos. Lubos! Hindi lang lubos. 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 Yung blessing mo, hindi nauubos. Sabi dito sa English, will follow me. Di ba sabi doon, goodness and mercy will follow me
Ang tao, ever since time immemorial, ang hinahabol, kapangyarihan, kasikatan, kayamanan. Hinahabol nila yan. Ang Kristiyano, yun ang humahabol sa atin. Diba? Goodness and mercy. Tayo hahabulin ng blessing, provided Jesus is your shepherd. Amen. Hindi nyo napansin, minsan may dumarating na blessing. Hindi nyo alam, minsan, bigla na lang may nanlilibre sa'yo, hindi mo alam bakit ganito nangyayari. Bakit? Goodness and mercy will follow us. Ngayon, kung hindi ka pa hinahabol doon, pag-pray mo, Lord, ba't hindi pa ako hinahabol ng ganito? Amen? Amen? So, yan. And then, you overflow to give. Ngayon, pag ikaw meron ka na, magbigay ka naman. At sure ako, hindi nawawala ng pera ang Kristiyano. Lalo na mamaya, pag-pray pa natin yun, or dagdagan mo pa. Amen? God gives you victory and blessing in life to be a channel of blessing. Kaya tignan mo yung katabi mo. Tawagin mo, Ninong. Amen? Kasi hindi nawawala ng pera ang Kristiyano. Dahil sabi ng Lord. Amen? And then, huli na tayo. Psalms 23 verse 6. Tignan natin. Kabutihan, pag-ibig, sa akin di nagkukulang. Siyang kasama ko habang ako'y nabubuhay. Remember, all through our life. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh ako mananahan. Ano yung mga yan? Tignan natin. Isa-isahin natin. Love. Mahal tayo ni Jesus? Sino niniwalang mahal ni Jesus? Pagsabi ng amen. Mahal tayo ni Jesus. Walang usapan doon. Provision. Sino rito pinabayaan ni Jesus? Lahat dito. Pangatlo. Protection. Sino dito pinabayaan ni Jesus? Wala. Pang-apat, eternal security. Kasi sabi dito, bahay ni Yahweh. Alam nyo lahat yan, ang nagbibigay niyan, isang mapagmahal na hari. Di ba pag may hari, siya yung nasasakupan niya, binibigay ng proteksyon, ng provision, at security ng mapagmahal na hari. Eh sino ba yung ating King of Kings? Jesus. Kaya kung titignan mo uli ang Psalms 23, if you revisit Psalms 23, it all points to Jesus. Amen? At wala akong masasabi dyan, isang word lang masasabi ko dyan eh. Alam mo tawag sa tupa ni Lord? Tingin nyo, anong tawag sa tupa ni Lord? Sheep. Isa lang, isang word lang. Charito. Tignan mo kayong katabi mo. Kung charito yan. We are blessed and highly favored. But, provided if Jesus is our shepherd. Amen? So sabihin mo nga ulit, charito ako. 1, 2, 3. Charito ako. Yun. Diba? We are blessed and highly favored. Kasi kung nung nag-meditate ako, Lord, ano ba magandang dito? Ayun, charitong ang Kristiyano. Yung iba hindi alam charito, ano, solis. Amen? Okay, so summary na tayo. Una, anong sa Psalms 1? Siya yung ating shepherd. Pangalawa, He give us peace. Pangatlo, He's our Savior and our way. Pangapat, He is our Emmanuel. Number 4, He's our conqueror. And number 5, He's our eternal King. Sino lahat yan? Jesus. Yun yung message ng Psalms 23. Amen? Nung una kong binasa to, hindi ko nakita. Pero ngayon, sabi nga, pag binasa mo ang Biblia, magre-reveal ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng tupa ng Lord, magsabi ng Amen. Tayo tumayo na. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin.